Magandang araw po sa lahat mga kaibigan. Ayan, tayo po ay magsigang na karne ng baboy. Pinapuluan ko po muna, pinatuyo. Tapos andyan na po yung ating sibuyas. Ayan, sibuyas lang po ang aking nilagay mga kaibigan. Dahil siya po ay okay na. Ito na po yung ating sibuyas. Lalagyan ko na po ng sabaw. Yan po. Maraming sabaw na naman po tayo ngayon. Kaya kailangan po natin ang sabaw. Ang ating pong karne ay 1 kilo. At ang kilo po ng karne ngayon, ito po ay liempo, nagkakalaga po siya ng 330. Dagdagan pa natin mga kaibigan ang sabaw. Hindi pa lang yan. Baka dito na mas malaking lagayan. Kailangan po natin ang maraming sabaw dahil may nangangailangan pong baby ng maraming gatas. Ayan. Kulang pa yan. Ito na po. Last na po ito. Ayan. Kumusta po kayo mga kaibigan? Medyo mainit po talaga ngayon ang sikat ng araw. Kaya mag-ingat po palagi ha mga kaibigan. Takpan po muna natin. Ilagay ko na po itong gabi para sabay na silang kumulo ng sabaw. Para habang kumukulo, maluluto na rin po yung ating gabi. Ang atin pong gulay ay sitaw lang at saka kangkong. Yan lang po ang gulay natin. Alam niyo ba mga kaibigan, grabe po ang taas ng ngayon. $1 po yung okra ngayon. 150 po ang kilo ng okra kanina, tapos wala ka pang mabili. Yung mga natira na lang, yung mga matitigas na hindi mo na mangunguya kapag niluto mo. Grabe po. Kaya napakapalad talaga ng mga nasa probinsya kasi pwede silang tawag dito, magtanim lang ng gulay. Grabe po. Nakakabigla po yung yung gulay. Tapos bumili po ako ng maliit lang ito na na pinya. Nagkakalaga po ito ng 35 pesos. Yan maliit lang po ito, parang small lang ito. Kaya kailangan meron ka talagang dalang 500 kapag pupunta ka ng Talipapa. Kung mamasahe pa doon sa pinakamain na palengke, ang round trip po nun kung ikaw lang mag-isa,
Kung hindi ka mag-hire ng ano, isang biyahe, balikan 40 pesos. Pero kung mag-hire ka 60, 120, balikan ka, nagmamadali ka. Tapos, ang pera mo 500 lang. Ay, konti lang po yung mabibili. Kaya nga po, nagpapasalamat din kami kasi marami pong mga ano dito, talipapa. Bilis po kapag may talipapa. Tapos, makaka-menos ka talaga ng ano, ng bilihin. Yan po ang mga basura. Parang nakakapagod kumilos kapag mainit, no, mga kaibigan? Kasi konting kilos mo pinapawisan ka. Kaya nga po yung exercise ko kanina kunti lang kasi ang bilis po makapalabas ng pawis. Pero ang mahalaga lang doon, mga kaibigan, yung vitamin D mula sa sikat ng araw. Kaya magpasikat po tayo, magpainit po tayo sa araw. Kasi kailangan po ng ating katawan ang vitamin D. Sus, ano pa? Vitamin D. Yan po ang kailangan ng ating katawan. Ang vitamin D. Ay, mga kaibigan, kung minsan, parang napapagod na rin ako ng pa-exercise. Pero hindi pwede kasi kailangan nating pawisan talaga. Ayan. Yung kulo-kulo na. Tanggalin ko na naman po itong mga bula, mga kaibigan. Ayaw ko itong bula. Luto na rin po yung ating karne kasi pinakuluan ko muna siya. Matagal-tagal din yun, mga mahigit 30 minutes. Hanggang sa natuyo yung kanyang unang sabaw. Tapos, nung nagmantika, doon ko po ginisa yung tawag dito. Sibuyas lang. Yan. Pag hindi po natin pinakuluan yung karne, alam mo, ang sabaw niya malinaw. Pero kapag pinakuluan na po natin ang karne, tapos pinagmantika pa, tapos tsaka po ilagay yung sibuyas. Ganyan po ang sabaw niya. Parang manilaw-nilaw, malabo. Kapag tayo po ay nagkakaedad na, mga kaibigan, kailangan po talaga natin ang yung pawisan araw-araw para tayo po ay maganda yung ating pakiramdam ng ating katawan. Kasi kung hindi po tayo papawisan, hindi po maganda sa katawan natin yung hindi tayo pinapawisan. Kasi yung mga toxic sa katawan natin, lumalabas po yan sa pamamagitan ng ating mga pawis. Pero may time po talaga na parang nakakapagod, nakakatamad mag-exercise, lalo na pag ganito kainit ang panahon, mga kaibigan. Nakakapagod mag-exercise. Parang wala ka pang move, pagod ka na tapos tinatamad ka. Tapos pag mainit, nakakaantok. Sa may mga may mga diabetes. Huwag po kayong matutulog sa oras na alas 8, alas 9, alas 10, hanggang alas 11. Kasi yan po ang number 1 na nakakapataas ng sugar.
Kaya kami ni Mister, ano kami eh, bago kami nagtatalo kasi pag naupo po dyan sa upuan na tumba-tumba, mamaya nakapikit-pikit na, tulog na. Kaya ginigising ko palagi. Kaya naiinis. Naiinis kapag naiistorbo yung kanyang tulog. Kasi hindi talaga pwedeng matulog sa mga ganyang oras, alas 9, alas 10. Lalo na yung mga alas 8 pa lang. Ang bilis po yan, makapataas ng blood sugar. Kaya lagi ko po sinasabi tuwing gigising mga bandang hanggang alas 8, maglakad-lakad dyan sa harap o magbike. Dyan sa harap, magpa-init sa sikat ng araw. Para yung blood sugar huwag taas. Ewan ko nga ba no, mga kaibigan, nung araw ang mga matatanda wala namang mga blood sugar. Wala namang mga diabetic. Lahat naman tayo may sugar, pero hindi tumataas na kagaya ngayon ng mga tao, bata pa. Imagine, meron po akong nakita, anak ng isa kong kakilala. 7 years old lang, nag-i-insulin na. Grabe po. Kasi ang pagkain ngayon, mga kaibigan, ayan, nauso na yung mga Milo, yan, mga iced tea, ano pa ba, yung mga inumin na mga palamig. Tapos nauso ng soft drinks. Nung araw po, nung mga kapanahonan po, nung ako'y bata pa, kasi 1963 pa ako pinanganak, yung nakaka-afford lang pong uminom ng soft drinks, yun pong mga may pera, yung mga may kaya. Kaya karamihan po, walang kaya. Ang iniinom po namin ay sabaw ng buko. Yan ang aming juice nung araw. Wala yung mga juice na gaya ngayon, na instant ang tamis. Ang dami pong mga juice ngayon na talagang sobrang matatamis. Kaya nga po siguro nung araw walang gaanong sakit na diabetes ang tao kasi bibihira lang makatikim ng mga matatamis na inumin, matatamis na pagkain. Nung araw ay hindi naman uso ang mga ice cream, ang mga halo-halo. Ako po elementary ako, ang uso po sa baryo namin at sa bayan ice candy. Ice candy na hindi pa buo kasi yung ref nung araw digas lang na ref, hindi di kuryente. Kaya kunti lang yung naibibigay na lamig. Kaya kahit lusaw pa na ice candy, yan, pinag-aagawan namin yung araw. At ang ginagamit talaga yun, asukal na pula. Hindi po magic sugar, yung kunti lang ay sobrang tamis na po. Kaya po yung mga juice sa sa mga kalsada, di ba? Ang sarap ng mga palamig tignan. Ang gaganda ng kulay. Ang ginagamit po niyan, yung mga magic sugar po yan. Hindi po yung mga asukal na talagang dumaan sa proseso. Pero kahit man nga, mga asukal, kapag sumubra naman yung gamit natin ang asukal, ganun pa din. Pag sumubra ang ating kanin, matamis din po yun. Diabetes pa rin po ang ating pupuntahan. Parang napakahuna ng katawan ng tao ngayon, mga kaibigan. Parang ang daling kapitan ng sakit. Kasi imagine, 7 years old lang, nag-insulin na. Parang nakakatakot. Kapag tinamaan po yung kidney o di dialysis, kapag hindi kinaya ng dialysis, hindi kamatayan. Ay, mga kaibigan, salamat na nga lang talaga sa Panginoon kasi ang buhay natin sa bawat araw ay nakasalalay lang talaga sa Diyos. Na talagang ang Diyos na lang ang siyang bahala sa buhay natin. Ganun po Para naman po tayong pwedeng asahan o ibang maasahan sa buhay natin para humaba ang buhay natin, kundi ang ating Panginoon. At tayo po siyempre na may katawan, dapat po ay ingatan din po natin ang katawan natin. Ang pangunahing problema ng tao ngayon ay pera at saka sakit. Yan po.
minsan naman mga kaibigan, kaya ang tao nagkakasakit kasi nga abusado rin sa katawan. May mga taong palipas-lipas din ng gutom. May mga taong ginagawang almusal, tanghalian, hapunan, merienda ang alak. At may mga taong sobra-sobra din ang nilalagay na pagkain sa katawan. Alam naman po natin na ang lahat ng sobra ay bawal o masama. Po ba? Kaya dapat alalay lang kasi hindi naman natin pwedeng ikain sa agahan pati yung tanghalian, hapunan. Di po ba? So, kapag oras ng agahan, hindi yung pang-agahan lang muna. Pag oras ng tanghalian, di pa tanghalian lang muna. Huwag na munang isama yung panghapunan para hindi sumobra. Yung katakawan po yan, tinatawag po yan na spirit of gluttony. Kung kahit busog na, pero gustong-gusto pa rin kumain. Yan po ay kasalanan na rin sa Diyos yung ganong pakiramdam. Kasi nga, wala nang self-control. Dapat po talaga magkaroon ng self-control kahit sa ating pagkain. At mamili. Sa panahon po natin ngayon, kailangan pong piliin ang pagkain natin. Sa kagaya ko po na merong sakit na nandito sa aking katawan, pag ganito po ang aming ulam, ako po yung nagluluto at hindi ko po yan masyadong pinakain na ulam. Kasi paano naman ang pamilya na gustong kumain ng sinigang, alam mo naman na iparis ko sila sa aking sitwasyon. Kaya ako, yan, yung mga gabi na yan, yan lang po ang gusto ko dyan sa sinigang. At konting kanin lang. Nakakatuwa nga mga kaibigan kasi grabe na yung exercise ko, grabe na ang papawis ko, grabe na yung mga sayaw-sayaw ko dyan. Pero hindi naman ako pumapayat. Pero hindi naman tumataba pa. Kumbaga yun at yun lang din ang aking katawan. Pero okay lang din naman na ganito na yung katawan kasi pag payat ka naman parang mahirap din yung masyadong payat. Yan mga kaibigan, atin na pong ilalagay itong ating gulay, itong ating sitaw para po maluto na siya. Pagkatapos po nitong aking sinigang, magluluto naman po ako ng kanin. Sakto po yan. Bago mag alas 11, makaluto na po tayo. At ilagay po natin ito ng itong 2 pirasong sili. Siyempre po, hindi mawawala. Tutuusin ay talagang hindi po maganda itong mga ganito. Hindi po ito sponsored mga kaibigan. Talagang not sponsored. Talagang ginagamit lang natin. Yan. Ano po ang mga kabataan na yun pag walang ganitong lasa. Parang hindi nila type ng ulam. Pero kailangan kunti lang. Huwag yung buong. Yung isang ganito, ginagamit ko yung mga 10 beses. Tulog, Sepi? Yes, Mom. Yan, tulog yung aking apo. At ang nanay ay nakapaligo na dahil kapag nagpakarga ay hindi ka makapaligo na basta-basta. Tikman po natin kung okay ang lasa niya. Yan, okay na po yan. Tapos, meron po tayo ditong pangsigang. Original, not sponsored. Kasi kapag wala po ito, hindi po matatawag na sinigang. Ang ating luto.
Ganun lang ang duty ng isang nanay, mga kaibigan. Hanggat tayo po ay buhay, hanggat tayo po ay kasama ang ating mga pamilya, ay patuloy natin ginagampanan yung ating duty bilang nanay. At masaya naman po. Ang amin namang mga anak ay hindi rin nagpapabaya sa buhay namin mag-asawa. Sa buhay namin tatlo, kasama si Bunso. At si Bunso ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil graduating na si Bunso sa high school. At siya din mag-isa ang nag-aayos ng kanyang mga papers. At nakapagpasa na po siya sa university na kanyang pagpasukan sa college. Nakakatawa mga kaibigan kasi talagang God is our great provider na kahit anong sitwasyon si Bunso ay makakapag-college. At yan po ang mga biyaya ng Diyos sa buhay natin. Dagdagan po natin mga kaibigan ng konting sabaw. Yan. Yan po yung living by faith na kahit wala pa sa ating kamay yung mga pag-enroll, andun yung faith natin, ang Diyos ang magpo-provide. Nakakatuwa po ang Panginoon kasi kapag ako po ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang salita, si Lord parang feeling ko lang mga kaibigan, parang binabayaran niya yung ginagawa ko para sa kanya. Namimiss ko din mga kaibigan yung panahon na 2 a.m. alas 2 sa madaling araw, sama-sama na kaming magkakapatiran, pupunta na po sa church, sa Kabuyaw para po makipag downwards. Nakarating po kami doon bago mag 4 o'clock. Ang simula ay 4 o'clock, so kailangan bago mag 4 o'clock andun na kami kasi praise and worship na po yun, tapos prayer na after praise and worship, tapos sharing po ng Word of God. Yan po ang after word of God, sharing na po ay prayer na. Yan, nilagay na natin mga kaibigan ang ating kangkong. Nakakamiss po yun, kaya lang mga kaibigan, nag-ibahiwalay na kami ng aking mga katropa sa prayer. Yung isa kong parang ate na ka-sister ay kinuha na ng Panginoon. Yung isa naman ay nandoon na sa malayong subdivision sa area ng Kabuyaw. Dati kasi andito po sila sa PNR. Nung kinuha na po ng gobyerno ang PNR, lumipat na po sila doon sa pabahay ng gobyerno. Kaya lang, yun nga, malungkot kasi yung aking parang kapatid na, si Ate Supreme, talagang the best po yun, intercessor, matapang, si Ate Luz. Pag sinabi kong alas 2, oy, gising na kayo, tayo aalis na. Talagang naka-ready na po yun. Yan po yung mga trabaho sa Panginoon na namimiss ko mga kaibigan, na hindi ko na po nagagawa sa panahon ito. Mahirap po yung mayroon kang katawan na hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Ganun po pala mga kaibigan, kapag tayo po ay nagkakaedad na, tapos ang layo na po ng mga lugar, parang papansin nyo rin ba yun mga kaibigan, na mga anak ko, hindi ako pwedeng bumiyahe mag-isa. Kailangan talaga may kasama. Ngayon po, wala na tayong makukuha ng kasama kasi yung aking kasama din dito na isa pa sa pinsan ko pa ay na-stroke din. So, hindi na siya pwedeng maglakad ng malayo. Kaya yung ating mga kabady-bady ay wala ng lakas. Yung iba naman ay umuwi na sa Panginoon. Kaya yan, hanggang dito na lang po ako sa social media.
nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Yan na po yung aking kaligayahan. Ayan mga kaibigan, mukhang luto na ang gulay. Dagdagan pa po natin ng konting asin. Tilang. Yan po. Yan, okay na po yan. Para hindi po ma-overcook ang gulay. Kukuhanin ko po dyan kasi magsasaing po ako ng kanin. Meron pa naman pong kanin. Kaya lang, tinitignan ko mga kaibigan kung magkakasya. Mukhang hindi magkakasya kasi 4 kami. Sinain ko po yung kagabi. So, kailangan na magsaing uli. Magsaing po tayo uli ng kanin ay sensya na kayo mga kaibigan ha. Ay, meron pala ditong sandok. At saka isa pa, ang kanin po ngayon dahil mainit po ang panahon, parang madaling mapanis. Pero okay lang ito kasi si Impoy, yung aming aso, dito rin po kami kumukuha ng pagkain niya. So, okay lang po yan. Gas po muna tayo ng ating tawag dito, kaldero. Kamusta kayo mga kaibigan? Kamusta po sa inyong lahat? Ulit ko muna itong mga anik-anik. Ayan na yung mga basan. Alam niyo, gusto ko talaga na magluto sa kaldero ng kanin. Basta kanin, gusto ko sa kaldero pa rin. Kasi, ano pa rin po yung kaldero eh. Kasi pag yung mga kasirola ngayon, maninipis. Kasi na susan yung kanin. Daling masunog. Ganito lang mga kaibigan ang buhay ko. Dito lang ako sa loob ng bahay. Noong nakaraan, parang taon bago po ako nakapunta doon sa Ukay. At wala naman pa akong nabili doon. May sinamahan lang ako. Nakapag-content lang doon sa loob ng bayan. Kasi wala naman akong kailangan mga kaibigan. Kung damit, ito, dami kong damit. Namimigay ko na yung mga damit. Kaya hanggang dito lang ako sa loob ng bahay. Yan, pagising sa umaga, intindihan ang sarili, kung naalaagahan, maglinis. Pag may time na
mag-video, mag-vlog. Pag may kanya na makapagawa ng content, yan, kasi ako gagawa ng content. Contento na po ako dito sa loob ng aming bahay. Meron naman po ako mga apo ng mga libangan. Pag naririnig po natin sa mga apo natin yung hello Lola, I love you Lola. Nakakatawa din, di ba mga kaibigan? Nakakatawa din po yung ganon. Yung hindi natin na, ako po hindi po sanay ang mga anak mag I love you. Yung mga apo ko, ay mabilis silang may I love you sa kanilang lola at lola. Bigas po na nabili na po masyadong malambot, kaya kunting-kunting tubig lang talaga ang kailangan. Nung araw, hindi naman uso ang rice cooker, walang mga sukat-sukat, ang panukat lang yung ating mga daliri. Ang galingan ng mga matatanda ng araw, no, mga kaibigan. Alam na alam nila yung sukat ng bigas, ay tubig. Ako naman, gusto ko yung may pitong. Lalo na pag bagong ani na bigas, ay ang sarap po ng tutong nun. Tapos ang ulam mo bagoong, tapos binataan ng gulay. Ay, ako. Makakamiss yung ganong klaseng pagkain. Nanay ko nung araw, kumukuha ng mga wild na gabi. Alam niyo po yung wild na gabi, tawag sa amin abalong. Yan po, ganyan lang po yung sukat ng tubig ng bigas na to. Hanggang dito lang po sa unang guhit ng daliri ko. Yung gabi na wild sa tabi ng mga sapa, binabaluktot lang po yung nanay ko, iniikot sa katawan yung tangkay noon. Tapos meron po yung laman, diretso na. Tapos lalagyan po niya ng gata na pure gata. Tapos lalagyan niya ng konting daing. Tapos yun, okay na. Tapos yung bagoong na dilis, lalagyan niya ng kalamansi. Ay, mga kaibigan, ang sarap talaga nun. Kaya nakakamiss po yung mga pagkain natin noon. At yung mga panahon po yun, walang nagkakasakit sa kidney. Sa amin po, ang ulam palagi ng mga tao o kapag tawag doon, tagbagyo, kapag wala pong dagat na matino kapag araw po o panahon ng bagyo, wala pong nakakapandagat, kaya bagoong po ang pinagtsatsaga ang ulam ng mga tao. At wala naman po kaming nakitang nagkasakit sa mga kidney. Talagang ang Diyos po ay napakarunong kasi nga wala pang gaano mga pagkain na nagbibigay ng sakit sa katawan ng tao ng mga panahon na yon. Yan mga kaibigan, maluluto na po yan maya-maya ang ating sinaing. Isa pong magandang tanghali na sa inyong lahat. At nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. At lagi ko po talagang pinapaalala, kapag tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, dapat nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Dapat nagbubukas tayo ng Biblia para basahin ang mensahe ng Panginoon. At dapat nananalangin tayo. Hindi pwedeng sa isang linggo ulit manalangin hanggat maaari, kung kinakaya maya't maya. Dahil marami po tayong mga prayer items ngayon. Andyan po ang labanan ng Iran at Israel. Yan, mga prayer items po natin yan. Yung mga kababayan natin, ng mga Pilipino na nandoon, baka maipit na naman sa gera o baka sila ay madisgrasya doon. Andyan yung ating prayer items, ang Philippine West, yan, yung pinaglalabanan na karagatan ng Pilipinas at
China, West Philippine Sea. Ipag-pray po natin yan, lalo na nung nakaraan ay talagang nasa area na ng Pangasinan ang mga ng mga China, mga barko, at hindi po tayo makapalag. So ang papalag po dyan ay yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ang dami po nating prayer items ngayon. Andyan ang mga pamilyang Pilipino, andyan ang ating mga gobyerno, ang ating mga pinuno ng ating bansa. Andyan po yung mga prayer items natin. Ang mga kabataan, yan, mostly ng mga kabataan na nawa ay huwag silang mapariwara. Lahat ng mga magulang, lahat ng mga pamilya na iniwan ng mga ama't ina para magtrabaho sa ibang bansa, ang ating mga OFWs. Pag-pray po natin yan at higit sa lahat, ipanalangin din po natin yung mga misyonary, yung mga lingkod ng Panginoon na ginagamit sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang ating mga pamilya, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, mga asawa, lahat po yan. At kahit man po ang sitwasyon ng buhay natin sa bawat araw, ay ipanalangin po natin sa Diyos. Higit sa lahat, ang ating espiritual na pamumuhay ay lalo nating ipanalangin sa Diyos na hindi po tayo matitinag ng kahit anumang pagsubok sa buhay dahil sa Diyos po tayo umaasa at nananalig. Ano po? Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong pakikinig, panunood ng aking mga videos. Nawa po loobin ng Panginoon na lahat po tayo ay maging masigasig sa pagbabasa ng salita ng Diyos at maging masigasig sa paghahanap ng ating Diyos. Na hanapin natin lagi si Yahweh para sa ganon malaman natin kung ano po yung mga bagay na gusto niya pang gawin sa buhay natin. Kaya hanggang dito na lang mga kaibigan. Ingatan po tayo ng ating Diyos at samahan tayo ganon din ng ating mga mahal sa buhay at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.